power ng paghaharas ng isang Kimi together with that Hylos. So pwedeng bigyan ng mahirap na buhay yung Fredrin at the moment or during the early game. Tama, kaya naman papasok na tayo. Let's see kung magkakaroon na nga ba ng bawi at makakuha ng win before the weekends ang TLPH or Red Twisted Minds continue their dominance coming in hot for week number 2. It's going to be our match number 2, game number 1. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Maganda yung mga nabanggit natin kanina, yung Moskov, yung Harit, lumabas. But there's also a lot of twists in this game. Kita natin, parang TLPH convinced sila na ito yung trajectory ng draft for Twisted Minds. Yeah. MP the King somehow found the joy up until the last option. JP though, medyo kailangan niyang umalis doon dahil hindi siya bibiruin ng Kimi at ng Joy. At may Hylos pang nag-aabang. And now JP will still give the vision to Carl TZ. Hindi niya hahayaang manakaw yung green camp. Pwede go. Pero dito si Lansu as well. Sanji going low. Takala bubuhat ng dalawa. Pero para lang naman ibigay yung i-return yung favor sa side ng Twisted Minds na kung kami harasin nyo, kaya naman namin. Yan ang epekto ng kaka-Jimmy Sanji. Kaya niya bumuhat ng dalawa. Yan. Tama. Ganun talaga eh. Nakikita natin kung paano flex those muscles. Pero sa ngayon, the muscle of the team is going to be the Hylos talaga dito later on ni Kaloy on how will he somehow negate yung pwedeng kumontra nga sa Joy dito na MP the King. Ang masakit lang dito na, no siya? Figure out. Okay, ang masakit lang dito, no, yung mga frontliners ng TLPH, lalo lang lalakas pagdating sa mid-game. Kasi may isang item na bibilin lang nila tapos lahat ng problema nila. Pag nakuha na nila yung Radiant Armor, yung apat na magic damage dealer sa side ng Twisted Minds, bababa kagad yung kanilang effectiveness. Yeah, and even Lansu ngayon medyo bumababa. Quick answer from JP and suffered herself pero maaaring mamaya pa yung first blood. So nag-level 4 pa lang yung ating mga junglers. Didelay lang talaga nila yung mabilis na pagsama ni Lansu. And that's a pre-turtle fight. So kinakailangan na siya yung magbukusan. Hindi pa siya level 4 at the moment, no consecration. Pero nandyan si MP the King para tumulong doon sa ginagawang harassment. Kaso nga lang sila yung nasaktaan ng Fraser's Wrath. Will connect, not enough damage. Makaka-atras ang Twisted Minds. Okay, ngayon ay magandang 3.0 para sa TLPH. Still on the lead pagdating sa posisyon din sila Sanford. Even Sanji predicting where Sean will be going. Papasok yung traction pulse doon, may higop yung dalawa. Lansu nang gugulo lang. RDC with the retry. Sa kanya pa rin yung objective. Pero mukhang ang plano ng side ng Twisted Minds ay humabol na lang. Nakapatay ng isa. Patay din naman si Sean. Ngayon umahabol pa si MP the King. Kanagalan pa rin energy eruption just to bait him dun sa loob ng torre. Pero pa ngayong portal na inilabas para makabalik yung mga namatay nung nakaraan. Kaso nga lang si Lansu ay masyadong makunat at hindi na mapapatay pa ng side ng TLPH. Crucial energy eruptions mula kay Carl TZ as well as the stun mula kay JP. Hindi nakapasok sa turtle pit si MP the King. Even though nakuha ng TLPH yung pagong, they had the right idea. Pwede nilang labanan after the turtle take. Kaso yung energy eruption talaga kay Carl. And that's how you make somewhat of a move if you're TLPH. Capitalize yung early nyo na hindi naman kayo agad-agad mapepenetrate ng backlinks dito for Twisted Minds. Although that's an early double kill for Lansu, pero yung range nyo sa you would want to give the number sana dito kay MP or even Sean as well. Oo, sila yung dapat magkaroon ng early items kasi sila yung magtataguyod ng early game for the side of Twisted Minds. Pero what we saw kanina is a masterful display of how Carl TZ knows this lineup. Yeah. Paano yung galaw nila, paano sila lalabanan. Kasi sinasabi natin kanina yung matchup basis ng Fredrin versus the Joy. Even though, again, if you have the right idea for Twisted Minds, nandoon yung execution, kailangan mo na i-concern yung sarili mo sa mechanical outplay na pwedeng ilabas ng TLPH. There's also that TP mula rito kay JP, yung shortcut, and yung energy eruption talaga ang laking problema para sa Twisted. Dagdag pa natin dyan, pag umabot tayo sa punto na natapos yung Radiant Armor, mas malaki yung problema ng Twisted. Yeah, and for Twisted Minds also, is that hindi na pwede iasa lang na pag sumama naman si Nosha, all goods. Kasi the thing is, Nosha still has to go his own way to sa top lane. Habang dito naman sa may bandang baba, yes, we see the reaction. That is the kind of move na gusto ni Sanford. Tapon yung katawan niya, and then the rush Regent. Yeah. Minamadali ni Carl. Minamadali ni Carl. After nyan, sure ako Blade Armor kasunod nyan. Yeah, and that's the kind of veterancy na meron sila. Lansu ngayon ang target. Pero mukhang bait lang ito para sa TLPH. Hindi natuloy yung gustong pagsayaw ni MP the King. Pero Glorious Pathway ay nailatag na rin. SOD, nandyan. Papasok. Nandyan si Nosha susubok. Pero may portal na bibigyan ng paggalawan ng mga members ng Twisted Minds. Now JP goes down. Si Lansu ay nagsusone lang. And Carl TZ ang na-punish ng side ng Twisted Minds. Another double kill for Lansu. What a great pick-off para sa Twisted. Yeah, Lansu and Kaloy on
the front lines na revitalize with the Uranus, hindi kinaya nung lantern ni Sanji. Ang problema kasi, tatamputin pa ng ubus na mana mo, ang taba pa ng buhay nung Uranus. Kaya bawal, hindi ko bawal talaga ibigay yung Uranus kay Lanzu. Teka lang kasi Sanford ngayon iniipit ng 3. Pero enough lang din naman yung time para... Hindi pala nila naagaw. Nakuha pa rin ni Sanford yung orange buff. Okay, so far, para sa Twisted Minds, katulad kanina, na problema sila sa damage. Nandun yung sustain, walang damage, so sakto rin yung timing dun ni Nosha with the SOD. Ang problema kasi kahit sabihin natin nga parang konti lang i-damage at Twisted, sa tagal ng team fight, bababad lang eh. Magsiswimming si Lanzo sa Revitalize. Tapos, sige, Ionic Edge, Ionic Edge, Ionic Edge, Ionic Edge. Ang problema kasi ang sakit niyan eh. The damage over time, no? Yung baba talaga. Minamarinate eh. Oy. Pero ngayon, marinating na another clash. MP the King mahuhuli, matadapot. Na-stun siya doon na nakuha pabalik ni Sanji, and Sanji gets the kill. Sinama pa si Kaloy sa casualty. Now si Lanzo ay mapipilitang umatras na lang. He can do anything but see his teammate die on the hands of TLPH. Ngayon, binuhat siya muli. May Crimson Beacon pa. Sinubukan na TLPH. Nadagdagan pa yung casualty. Kaso nga lang makunat talaga yung Uranus. Hindi pwedeng ganun yung approach ng Twisted Minds. Hindi pwedeng mauna yung Joy. Kita naman natin naka-ready yung taunt mula kay Carl TZ. Kanina pa niya inaabangan yung pagpasok. Hindi nga ata niya, binibitawan niya hanggat di niya kita yung Joy. And actually, that's a great idea, di ba? And without MP the King giving the first bits of damage, hindi naman kaya enough din ngayon ni Nosha. Yep. Ngayon, 5-5 onto a kill score, nakakasabay na rin ng TLPH. Hindi lang basta nakakasabay, nakakakuha na rin ng magagandang mga bait onto Twisted. Yeah, I like this item mula kay MP the King. Usually, Starium site talaga yung binubuo sa Joy, yung the true damage, yung slow, pero you need more reductions on the side of Twisted Minds. Kinuha niya rito si Genius 1 para at least sagot niya yung magic damage, magic reduction na meron dito si Carl TZ. And then, pasok pa rin naman yan kapag pinaresan mo ng Holy Crystal, ng Divine Glaive, lalo lang lalambot yung Fredrin. So this is Twisted Minds setting up themselves for the spike na kailangan na ng mid-game para maitawid si Nosha sa late game. Okay, ngayon para kay Kaloy as well, somehow napipredict dito pala papasa NDP. So they have to be proactive onto placing themselves dito pagdating sa mga glorious pathway na angles. At ngayon, ang guloy nila asag. Nandiyan si Lanzo at si Kaloy para humarap. MP the King from the side, but still Carl TZ ang makakasecure ng third kill. Ngayon naghahanap pa rin ng kill ang TLPH. Sanji, Crimson Beacon papasok, flickering in pa para makuha ang buhay ni Lanzo. Now it's turtle plus a kill for TLPH. And look at JP, di ba tinatapangan lang niya sa harap? Yeah, medyo awkward din yung engage and Twisted Minds. Down na si Lanzu. Nando yung glorious pathway ni Kaloy pero naiwan si Sean sa likuran. Hinarangan siya ni Sanford with the bravest fighter with the flicker as well. Hindi nakahabol yung mga damage dealers dito from Twisted Minds and TLPH. The numbers advantage from the shortcut, yun yung nagbigay sa kanila ng advantage. Yeah, and napakinabagan din dito yung pagtalo ni Sanford onto Sean. So, misplace agad yung continuous damage sana dito para kay Sean. And looking at that, sabi nga ni Midnight, after the Radiant Armor, pwedeng rumekta ng Blade Armor for Fredrin ni Carl. Yun talaga yung pinakailangan sagutin eh, yung damage output. But here comes Lanzu. Makunat siya, oo, pero kinailangan niyang gawin lahat para makatakas doon. Kasi without Lanzu, kulang na kulang yung pupronta para sa Twisted Minds. Ang nakakalungkot dito for Nosha and Sean, kahit mo sabihin natin mag-scale up sila, pareha sila masasaktan doon sa Blade Armor ni Carl TZ. Even though, ang saving grace naman is meron silang revitalize from the Hylos. So pwede silang bumabad din, katabi ni Kaloy. Ang masama lang doon, bawal sila magtabi-tabi kasi may harit sa labo-labo yung TLPH. Matagal lang may portal doon sa mismong loob ng torre para pasukin ang mga members of Twisted Minds. At doon sa likod si Sean, ang hindi na pinapagalaw ang Fraser's Wrath na medyo pag-ganon pa kesa pag-ganon. Kaso nga lang nandyan naman si Sanji para tapusin ang mission. And si Lanzu, ang ginagawa lang niya ay titigan at dikitan pero wala silang damage output para sa TLPH. A very nice transition for TLPH and as well as hiwalay agad kapag nakakuha na ng pick-off. Yeah, ganda ng conversion ng TLPH and also yung target selection nila. Tinanong lang kagad ni Cartesi si Sean. Hinayaan na nila yung ibang heroes kila JP and pati na rin kay Oheb. Twisted Minds, again, medyo hirap sila nilabanan dito. Kaya ata yung Uranus. Biglang nag-decide na sige, palagan natin kung makulit sa harapan. Kaya naman bigla na lang natunaw si Lanzu sa kamay ng TLPH. Although si Sean nanonood na yung damage output kahit pa paano. Oo, kaso naramdaman niya yung damage niya. Masakit din siya eh. Naramdaman niya, masakit na ako. Ang sakit Oo nga, nagbabackfire. Ang sakit ko nga. At least alam na may pag-asa. Kaso hindi talaga dapat si Carl TZ
yung nakikita nila lagi sa harap. You need to find a way to somehow close off the gap between them and Sanji. Oo, Tibi! Pero Tibi sa taas! May nakita pa sila sa baba! Imbes na Lord na lang sana sinubukan pang kunin ang buhay ni MP, The King. Ngayon si Kaloy na lang ang napiling target ng members ng TFPA. Pero lumatag ng pathway para humabol. Twisted Minds now to win a ball. Pero si OM ay sumayaw! Doon bigla sa harap ng tigbalang ni Kaloy at si Lanzo ay mapipilitang umatras na ngayon. Kaso na energy eruption na doon pabalik. Eso dito mama at papasok muli. Ngayon si MP, The King sa likod manggagaling. Kaso nga lang yun ang damage. Yes sir, si JBA wala kasusisyon. Ay pinatay ng Carlito at si Lanzo ngayon ay naibit na rin. Kinixby para kay OM at isa na lang ang natitira sa Twisted. What an entrance para sa TLPH! Ang buong kalan na Twisted makakakita ng window. Hindi pa pala doon nagtatapos ang clashes. Grabe, may dahilan bakit nirespeto yung friend rin ni Carl nung MSC and hinampas ng katotohanan ni Carl Dizzy Sinosha. One hit lang ng Appraiser's Wrath. Tapos, naton pa tinamaan ang stun ng Bravest Fighter kaya naman wala yung isang makunat ng side ng Twisted Minds. Ngayon pwedeng tumiretso, pwedeng magpatuloy. Kaso Twisted Minds nagpaparamdam ng resilience, nagpaparamdam ng retaliation. Si Sean rather, nasaktan si Sanford doon. Pero si Carl Dizzy hindi niya pwedeng targetin kasi masasaktan din siya doon. Ngayon yung apat na TLPH ay aatras na. Didisiplina ang cavalry. Okay, huge established lead para sa TLPH. 2 clashes in a row, 8k gold lead ang kanilang nailagay. Yeah, ang ganda na sana ng Twisted Minds eh. It started with MP the King dodging the Appraiser's Wrath mula kay Carl Dizzy. After lumabas nung numbers, on your left si Ohem at lumabas yung kanyang Hareth. And nandoon yung sandwich ng Twisted Minds. Kaso hinampas men na Appraiser's Wrath ni Carl Dizzy, yung kalahati ng team ng Twisted Minds, nabura sila sa mapa. And this time, para sa Twisted Minds, nung buo akala natin kaya na, kumakati na, sumasagot na. Pero yung sagot nila, nagba-backfire sa kanila. 1.3k gold lead for Carl TZ. Hindi mo i-imagine na yung Fredrin lamang sa isang Joy. Diba? I mean, lamang talaga siya matchup-wise. Pero in terms of gold, usually, yung assassin jungler, yung lamang sa gold. Eto, si Carl TZ, ginawang assassin, yung Fredrin. Lahat ng hero na, kahit sabihin mo utility, assassin sa kamay ni Carl TZ. Pero wait lang, Teka lang. may makukuha si Sanji, napakatapang. And even Sanford, Sansan, onto the front, Twisted Minds ngayon. Tila ba nararatel sa mga pangyayari? May Spear of Misery nako-connecta from Nosha pero I doubt na papasok sila kasi mukhang pwede silang i-kite ni Sanji doon sa pagkakataon na yun. Now this time, Twisted Minds, hindi sila makalabas. Namimili ng ingredients sa Pilipinas ship. Glorious pathway nilatag para mas slow down yung movement. Pero sabi ni Ohem, wala akong pakialam. Ang ganda nung idea na nilatag pa niya yung Zaman Force kasi para pag dash in niya may pang dash out. And nakita natin kung paano ka-dedicated. Right. Yung TLPLHU actually covered the macro as well. Hindi lang sila sa micro ngayon na talagang pumupuro, but also onto the macro for map. Ngayon, checking in onto the Lord itself na kanina sobra din yung dedication ni Carl TZ. Tapos na ako sa Lord, tara, habol tayo. By the way, gusto ko lang sabihin para lang maintindihan yung gano'ng kahirap yung buhay ng Twisted Minds. Tapos na yung Radiant Armor tsaka Blade Armor on both three. On the 3 tank frontliners ng TLPH. Kay Sanford, check. Carl TZ, check. Even yung kay JP, check. As you can see, yung Kimi tsaka Moskov literally repelled from TLPH. Ang hirap ng buhay ngayon for Twisted Minds. They could still defend this if ever na hindi sila mapitasan. Pero there are certain conditions to reach to somehow para masustain pa rin yung buhay nila. Si Carl TZ medyo galit ako sa attack speed. Nag-dominant spice pa. Tapos nag-immortality at this point. Ngayon may concealed play at TFPH. Pasugod. Glorious Pathway ay nilatag ng pagganon para mismo maging slow sa mga members ng TLPH. Kaso pinapasok lang nila si Ohem ang pumatay kay MP the King. Ngayon tutulo with a double kill. Sanford gets another. Nurse is gonna go down. Triple for Ohem. At hindi na kailangan pang tapusin at ubusin dahil yung base na lang mismo ang titirahin. It's gonna be Team Liquid. Philippines throwing first blood. A clean game for the Cavalry as they secure